Magandang gabi mga kaibigan ng Creepy Pinoy Stories. Sa gabing ito, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng Ang Sumpa ng Bukid, isang nakakakilabot na salaysay mula sa Tarlac. Habang ang buhay sa bukid ay tila payapa, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag na nagdulot ng matinding takot at pagdududa. Alamin natin kung paano ang mga kakaibang asal ng mga hayop ay nagdala ng sumpa sa isang pamilya at kung paano ang isang ina ay nagdesisyon ng isang matinding hakbang para protektahan ang kanyang anak. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Cecilia at nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig. Nakatira kami sa isang maliit na kubo sa bukid sa Tarlac. Si Thomas ang aking asawa at si Angelo ang aming anak. Ang buhay namin dito ay puno ng gawain sa bukid at pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit may mga pangyayaring hindi ko malilimutan na nagdala sa akin sa desisyon kong ito. Isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ko si Angelo na natutulog, bumabalik sa aking alaala ang mga pangyayaring nagtulak sa akin sa desisyong ito. Naaalala ko ang mga araw na nag-aalaga ako ng mga hayop, lalo na si Baboy Ramo. Baboy Ramo, alagaan mo ang mga biik mo, sabi ko habang tinutulungan siyang manganak. Hindi ko inaasahan na patayin ni Baboy Ramo ang isa sa kanyang mga biik, si Biik Tisoy. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginawa at ang mga mata niya ay puno ng takot. Isang umaga, habang nag-aalaga ako ng mga hayop, lumapit si Thomas sa akin. Cecilia, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Thomas. Lahat ng hayop dito sa bukid ay pumapatay sa kanilang mga bagong silang, maliban kung kaagad silang paghihiwalayin. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Bakit ganon, Thomas? Ano ang dahilan? Walang makapagpaliwanag, Cecilia. Ito'y naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay dito sa bukid, sagot niya. Nasaksihan ko ang isa pang insidente kung saan si Manok Teresa ay pumatay rin sa kanyang sisiw. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Isang gabi habang kami ni Thomas ay nag-uusap sa aming silid, sinabi ko sa kanya na buntis ako. Ang lampara sa tabi ng kama ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa aming mukha. Thomas, paano kung ang hindi maipaliwanag na asal ng mga hayop ay makaapekto rin sa mga tao? Tanong ko sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Walang dapat ipag-alala, Cecilia, sagot niya. Sigurado akong ligtas tayo. Ngunit ang kasaysayan ng kamatayan ng ina ni Tomas habang nanganganak ay nagdulot ng matinding pagdududa sa akin. May sumpa ba ang bukid na ito na nagiging sanhi ng mga kakaibang pangyayari? Nang tanungin ko ang mga matatanda sa baryo, umiwas sila sa tanong ko. Aninag sa kanilang mga mata ang takot. Habang lumalaki ang aking tiyan, nagpatuloy ang mga tanong sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa akin at sa aking anak? Matapos manganak kay Angelo, nagsimula akong magkaroon ng mga kaisipan na saktan ng bata. Isang gabi, nagising ako na may hawak na kutsilyo. Hindi ko maalala kung paano ko ito nakuha, ngunit ang takot at pagkabahala ay lumalim sa aking puso. Angelo, patawarin mo ako. Pulong ko habang tinitingnan ko ang aking anak na natutulog. Ang mga bangungot na sinasaktan ko siya ay nagiging mas madalas. Sinubukan kong labanan ang mga bangungot sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-inom ng mga halamang gamot na bigay ng mga albularyo, ngunit tila walang epekto. Isang araw habang naglilinis ako ng bahay, naramdaman ko ang pangangailangang gumawa ng paraan upang maprotektahan si Angelo. Tomas, kailangan nating umalis sa bukid na ito, sabi ko sa kanya. Hindi tayo maaaring umalis, Cecilia, sagot niya. Ito ang ating tahanan. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang mga bangungot at takot ko. Ngunit parang hindi niya ako maintindihan o ayaw niyang maniwala.
Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ang mga kaisipan na saktan si Angelo ay nagiging mas malakas. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Sa aking desperasyon na maprotektahan si Angelo, napagdesisyonan kong ang pagpapakamatay ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan niya. Isang gabi, habang natutulog si Thomas at si Angelo, iniwan ko ang isang huling mensahe ng pagmamahal para sa kanila. Mahal kong Tomas at Angelo, patawarin ninyo ako. Ginagawa ko ito para sa inyong kaligtasan. Isinulat ko sa papel. Bawat salita ay mabigat, na parang bawat letra ay tumatarak sa puso ko. Cecilia, bakit? Usis ako sa sarili habang hawak ang kutsilyo. Alam kong ito na ang huling sandali ko. Ang malamig na bakal ay lalo pang nagpapalala sa ginaw na nararamdaman ko. Sa aking mga huling sandali, nanalangin ako na sana'y matapos na ang sumpa ng bukid at mapalaya ang aking pamilya mula sa madilim na kapangyarihan nito. Umaasa akong maintindihan nila ang aking sakripisyo. Matapos ang pagkamatay ko, natagpuan ni Thomas ang aking sulat at ang aking katawan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa aming tahanan. Cecilia, bakit mo ginawa ito? Tanong ni Thomas habang binabasa ang aking mensahe. Napagtanto niya ang lalim ng aking pagdurusa. Nakita ko ang pagluha ni Thomas at naramdaman ko ang sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Bawat patak ng luha niya ay tila sugat na hindi maghihilom. Sa kabila ng aming mga pagsubok, ipinangako ni Tomas na aalagaan niya si Angelo at gagawin ang lahat upang maunawaan at maputol ang sumpa ng bukid. Alam kong mahirap ang kanilang laban, pero umaasa akong magtagumpay sila. Sa huli, ang aking sakripisyo ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Thomas at kay Angelo. Nagsimula sila ng bagong buhay na puno ng pag-asa at determinasyon na harapin ang mga hamon ng aming nakaraan. Umaasa ako na sa kanilang bagong simula, matagpuan nila ang kapayapaan na hindi ko natagpuan. Mga kaibigan, ang kwento ng Ang Sumpa ng Bukid ay nagtuturo sa atin na minsan ang takot at pag-aalinlangan ay maaaring magdala ng matinding sakripisyo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat kayo, baka kayo na ang susunod na biktima ng sumpa.